Ito po, pag-usapan natin na malunggay leaves. So, tingnan natin ang scientific studies. Meron bang mga talagang pag-aaral, ano yung benepisyo, at ano yung mga possible side effects. Kailangan alam din natin. Gusto natin to ituro kasi nga mura. Actually, libre. Meron kami malaking malunggay dyan eh. Pag nagtitinola kami, laging maraming malunggay. So, tingnan natin. Pwede rin malunggay tea, yung mga dahon napakahalaga. So, ang malunggay, may bulaklak, may dahon, may fruit, at may seeds, di ba? Ang pinaka-safe lang talaga po, itong mga dahon. Yan po talaga. Basta hugasan nyo, lagay sa gulay, tinola, ito po talaga ang safe. Basta hugasan nyo lang. Pagdating dito sa mga seeds, dito sa fruit, sa bunga, hindi tayo ganun ka-sure. Okay? Kasi nga hindi ganun karami ang pag-aaral. Wala talagang evidence-based. Pero pag sa buntis, nagpapa-breastfeed, hindi pinapayo itong mga iba. Hanggang dahon lang tayo. Yun lang ang safe. Tsaka sa buntis, dapat mga 4 months buntis. 4 months pregnant, hindi yung first trimester. Tulad na sinabi ko, sabi nyo, gulay lang, dahon lang yan. Lahat ng bagay po, pinag-aaralan, hindi rin pwede sobra. Meron nga mga halaman na mga toxic din, di ba? Pero anyway, ang malunggay, marami siyang benefits. Doon muna tayo sa benefits bago doon sa possible side effects. Marami siya talagang vitamins and minerals. Talagang siksik, liglig siya. Mataas siya sa protein. Okay, hindi siya karne, hindi siya isda, pero marami siyang protein. Diba? Marami siyang vitamin A para sa mata, beta-carotene. Marami siyang vitamin B, B2, B6 para sa nerves. Basta green leafy vegetables, maraming vitamin B. Pero compared sa ibang green leafy vegetables, medyo mas marami siya, mas concentrated. May vitamin C din siya, may iron siya. Napakaganda. Iron, pampadami ng dugo. Hindi pang high blood, actually, nakakababa pa nga ng blood pressure to eh. Baka makababa konti. Pero kailangan natin sa mga anemic, pwede yan, iron. May potassium din siya at may magnesium din siya. So, marami siya talagang vitamins and minerals, pampalakas. Okay? So, yan. Vitamin A, vitamin C, may iron, may calcium pa siya para sa buto. Yan, tapos may protein pa siya. At mataas siya sa fiber. Yan ang gusto natin. Pag mataas sa fiber, maganda sa tiyan. Mataas sa fiber, nakakababa din ng cholesterol. Diba? Bukod sa vitamins and minerals, marami pa siyang antioxidant. Ngayon, itong mga antioxidant, wala naman talagang 100% sure. Tulad na sinabi ko, hindi naman talaga pinag-aralan to ng evidence-based tulad ng mga tinuturo ko sa inyo sa losartan, amlodipine, na pinag-aralan sa libo-libo ng 5 taon. Ito po hindi. Pero yung component niya, pag inanalyze, may vitamin C siya, may beta-carotene siya, meron siyang quercetin, meron siyang chlorogenic acid. Lahat to antioxidant. Ang paniniwala, ang mga antioxidant, mas inaalagaan yung mga selula natin, mas hindi namamatay agad yung selula. Allegedly, mas pampabata, pampaganda ng mood, diba? Panglaban sa mga toxin, hindi natin masabi. Pero sa tingin ko, hindi siya masama. Sa tamang dami, hindi siya masama. Kasi magaganda itong mga components na to eh. So, pag pinag-aralan, most likely, may tulong siya. Tsaka green leafy vegetables may tulong. Tapos, gram per gram, pag inaral nila, basta marami siyang protina. Marami siyang vitamin A, marami siyang potassium, calcium, and vitamin C. Ang problema lang di ba, yung lasa niya medyo mapakla. Minsan, di ba, yung iba hindi gusto ang lasa. Kaya nga medyo mapait. Di ba? Yung ampalaya din, mapait, pero maganda sa blood sugar, di ba? Ampalaya, maganda, pampababa na blood sugar, may tulong yon. Okra, okay din. At malunggay, okay din. Good for diabetes. May konting pag-aaral sa tao, pero hindi ganun karami. Mga 30 women, binigyan ng mga malunggay. Nakita nila, bumaba ang blood sugar ng 13%. So, pag marami kayong kakaining malunggay, araw-araw, actually, basta maraming gulay, tulad nito,
bababa naman talaga ang blood sugar nyo eh. Kaya kung umiinom kayo ng gamot, tuloy lang yung gamot tuloy ang insulin, tuloy ang metformin, diamicron, tuloy nyo lang, pero monitor nyo blood sugar nyo. Kasi pag very healthy na kinakain nyo, bawas alat, bawas matatamis, bababa na yun eh. So baka mabawasan ang dosis ng gamot mo. Dahil nag-a-adjust ka na, nagpapapayat ka na, lalo na pag kumakain ng malunggay. Wag din naman mag-overdose. Sa tamang dami lang. May reduce inflammation. Yan, nakita nila. May component kasi yung malunggay ng isothiocyanates. Ito yung anti-inflammatory. Basta maraming pamamaga sa katawan, may arthritis, namamaga katawan, heart disease, pamamaga din, cancer. So, possibly makatulong din. Pero hindi tayo makakasabi ng sigurado. Pero nakaka-reduce siya sa inflammation, kaya kung ano man yung sakit, minsan may mga sakit hindi mapagaling, di ba? May mga autoimmune, kung ano-ano pa. Basta healthy kinakain mo, minsan okay na eh. Oo. Yung iba sabi sa mood, for depression, pwede rin. Pero hindi ko sinasabi na tiyak. Ang sure tayo, hindi siya makakasama. Pampababa ng cholesterol, ito tunay ito. Kasi high fiber siya. Pag mataas ang fiber, nakakababa ng cholesterol. Reduce cholesterol, syempre reduce heart disease din yan. May konting pag-aaral. Sa mga toxin sa katawan, may small studies parang nakakatulong sa isang toxin pero hindi pa tayo tiyak. Sabihin, hindi siya nakakasama. So, meron kang mababasa minsan dyan sa internet, ang malunggay daw or moringa, yan po scientific name niya. May parang 100 health benefits. Siguro hindi naman tunay 100, no? Pero itong a few mukhang meron. Basta very masustansya siya, sigurado tayo. May antioxidant siya, maganda siya sa puso. Mga sipon-sipon infection, okay din siya. Pampalakas ng katawan. Kung kulang ka sa iron, potassium, okay din. Sa diabetes, mukhang makakatulong siya. At least, para dito, medyo tiyak tayo itong leaves. Pwede siya. Ito naman ang konting issue sa buntis, okay? Sa buntis, wala talagang pag-aaral, pero yung mga dahon, yung mga leaves, pwede naman pag 4 months na, second trimester, pag 4 months ng buntis, pataas. Pero first 3 months, hindi natin sure. Pagdating sa roots, sa buto, pati sa flower, hindi po pinapayo sa buntis. Kasi ginagamit to sa ibang bansa, traditional medicine, pampakontract eh. Actually, pampalaglag eh. Pampakontract eh. Doon nila ginagamit. Kaya ayaw natin. Pero yung leaves, basta sa tamang dami lang, 4 months na yung baby sa sinapupunan, okay na yon, di ba? Huwag din i-overdose. Kaya ang leaves lang sinasabi ko ang safe. Sa breastfeeding, ganun din. Yung mga leaves lang ang safe. Yung mga roots, yung mga seeds, hindi natin masasabi. Sa bata, pwede naman konti-konti lang hanggang dahon lang tayo. Okay? Kasi nga walang ganong pag-aaral, hindi natin masyado pinapayo para dito, lalo na yung ibang parts ng malunggay. Yung iba naman sa malunggay, nagtatae, pag naparami, yung iba sumasakit ang tiyan, depende sa'yo. Yung iba, hindi naman sumasakit. Yung iba, medyo nasusuka kasi mapait o naipit dito sa lalamunan. Ayan, tulad na sinabi ko sa pregnant and breastfeeding, hindi tayo sure, kaya iwas na lang sa ibang parte. Pero yung leaves, pwede naman. Hugasan lang maigi. Pag umiinom ng ibang gamot, let's say umiinom kayo ng pampalabnaw ng dugo. Actually, ang mga gulay, usually, pampalapot siya eh. Mas nagabubu yung dugo. Kaya baka lang magulo konti yung dosis mo ng warfarin. Paalam lang sa doktor. Pwede naman kumain. Wag lang yung sobra dami, ha? Lahat ng bagay, wag sinosobrahan. Tulad na sinabi ko sa inyo, marami na siyang vitamins and minerals. Pag sinobrahan mo kasi, hindi rin maganda. Pag uminom ng diabetes medicines, okay lang. Tingnan nyo kung bumababa blood sugar nyo. Uminom ng gamot sa high blood, pwede lang. Tuloy nyo lang yung gamot sa high blood, yung malunggay. Tingin ko, hindi naman ganong gagalaw yung blood pressure. Tuloy-tuloy pa rin. So, yan po. Ang safe lang itong mga leaves.
hugasan maigi, libre pa. Ito lang mga roots and mga buto-buto, mga bunga, medyo hindi tayo ganun ka-sure. Okay? Sana po nakatulong tong video natin para at least mas healthy at sa tamang dami ng pagkain ng malunggay. Doc Lisa. Okay naman. Wala naman. Okay, salamat po.